The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "When the Advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify to me. And you also testify, because you have been with me from the beginning. I have told you this, so that you may not fall away. They will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. They will do this because they have not known either the Father or me. I have told you this, so that when their hour comes, you may remember that I told you." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nung ako ho'y bagong ordained na pari, o nung ako'y batang pari pa ho, ngayon ho hindi na ako actually bata, mukhang bata lang, pero hindi na akong batang pari ho. Nung ako'y batang pari, naging palaisipan ho sa akin kung ano ba yung magandang posisyon ng kapay kapag nagmimisa yung pari. Lalong-lalo na kapag binabanggit ko na let us pray. No? Kasi nakalagay ho sa rubrics ng sacramentary o sa instructions ho ng sacramentary na kapag sinabi na yon ng pari, extended hands, kailangan lang iunat nung pare yung kanyang mga kamay. At napapansin ko na iba-iba ho yung posisyon ng kamay ng pare kapag nagmimisa, kapag binanggit niya na let us pray. May iba ho, parang crucified Christ, ganadong-ganado, parang ginagaya yung ating Panginoon na nakapako sa krus. Meron naman na parang choir master po yung pare, nakaganon. Meron ding pare, siguro napapagod na, mukhang Our Lady of Miraculous Medal na nakababa na yung kamay. At meron naman yung parang galit, no, parang karatista, let us pray, tapos nakaganon. Iba-iba ho yung posisyon ng kamay. Kaya ako'y nagtatanong, ano kayang magandang posisyon ng kamay kapag nagmimisa yung pare? At meron hong isang pare na nagmimisa na tawag pansin ho para sa akin yung posisyon ho ng kamay niya kapag siya ho ay nagmisa. At yung posisyon ho ng kamay niya ay para ho siyang in-hold up. Ewan ko kung napansin nyo kanina nasa collect, sa opening prayer, yung kamay ko parang naka-hold up. Kaya minsan lumapit ho ako sa kanya at nagtanong, "Father, bakit ganun yung position mo? Position ng kamay mo. Para kang hino-hold up." At natuwa ho ako sa sagot niya. Sabi niya, "That's the most vulnerable position. No defenses." At gano'n naman sa pagdarasal. No defenses before God. Everything is grace. Everything is grace. Natuwa ho ako sa paliwanag nung pare, nakakatandang pare, at simula nun ay ginagaya ko na ho siya. Hold up din po yun. Hold up din yung posisyon ng kamay ko. At para sa akin, yun ay magandang posisyon ng kamay at magandang disposition. It is always a good disposition to believe that everything is grace. And the more open and defenseless we become before God, the more we feel or realize His graciousness. Kapag wala na tayong lahat ay inaalay na natin sa Diyos, mas lalo nating naramdaman yung grasya niya. Kapag ipinagkatiwala na natin yung ating sarili sa Kanya, mas madaling gumana ang grasya ng Diyos.
lalong-lalo na sa mga bagay-bagay na hinihiling natin sa Kanya. Halimbawa ho, hinihiling natin sa Kanya, forgiveness. Lord, bakit ganon? Parang hirap-hirap para sa akin magpatawad. Lalong-lalo na sa taong nagkamali o sa taong nagkamali sa akin. Bakit ganon? Ang hirap-hirap ko magpatawad. Pero kapag ipagkinatiwala na natin sa Kanya, yung bagay na yan, Lord, parang hindi ko na kaya. Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala sa Kanya, Lord. Kunin mo na siya, Lord. Ikaw nang bahala, Lord. Kung hinihingi natin yung kagalingan, healing, na minsan parang hindi ho natin matanggap. Bakit ganun, Lord? Mukhang inaalagaan ko naman yung sarili ko. Pero bakit nagkaroon pa rin ako ng ganitong sakit? Pagkatiwala din natin sa Kanya yung ating sarili. Lord, ginawa ko na yung makakaya ko. Ikaw na ang bahala. O kahit yung tinatawag na enlightenment, dahil litong-lito na tayo, walang kapayapaan sa ating pag-iisip, ialay din natin sa ating Panginoon. Lord, Ikaw na ang bahala. Hindi na kaya ng pag-iisip ko yung bagay na nagpapabigat sa akin sa ngayon. Kundi kayo humingi din tayo ng lakas. Ganon din ho. Lalong-lalo kapag meron o pagsubok sa buhay na hirap na tayo at kinakaawaan na natin yung ating sarili at palagi na lang tayong takot dahil sa tingin natin hindi natin kaya. Ialay din natin sa ating Panginoon. Lord, hindi ko na kaya to. Ikaw nang bahala para sa akin. Meron at meron palaging pagsubok. Meron at meron palaging kawalan sa buhay ho natin. At yun naman ho yung tono ng kanyang pananalita sa ating ebanghelyo. Di ho ba? Kaya nga merong paalala yung ating Panginoon sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Na yung pagsunod sa kanya hindi madali. Merong mga pahamon, merong mga pagsubok, merong pag-uusig dahil sumusunod sa ating Panginoon. O marahil ganun lang talaga yung buhay minsan. Mahirap, merong pagsubok. Sabi nga nila, di ba? Habang may buhay, may pagsubok. Pero yung tanong ho, para sa atin, ramdam ho ba natin ang grasya ng Diyos? Lalong-lalo na sa mga di inaasahan o di kanais-nais na mga bagay o sitwasyon sa buhay natin. O nagmamature din ho ba tayo sa ating spirituality? Na tipong kahit parang yung sitwasyon natin ay isang disgrasya, pero nakikita pa rin natin ang pagpapala, yung grasya ng Diyos. Meron ba tayong pagsubok sa ngayon? Nakikita ba natin, ramdam natin yung pagsubok ng buhay para sa atin? Pero yung tanong ho, mas ramdam ho ba natin yung grasya ng Diyos? Na yung seemingly na disgrace ay punong-puno ng grasya ng Diyos. Maalala ko ho, minsan kwento ho ng mga seminarista na nagbigay ho sila ng retreat sa mga estudyante. At nakitira ho sila sa isang kumbento ng mga pare. At sa di inaasahan, hindi ho siguro nila napansin na sira ho yung electric fan o hindi gumagalaw yung electric fan pero naka-on at yun pala yung sa loob lang, sa loob ng electric fan gumagana pa rin at uminit, hindi nila na-off. Kaya nangyari ho, nasunog yung electric fan. At nasunog din ho yung wall kung saan nakakabit yung electric fan. At nasunog din yung gamit ng isang seminarista. Nung narinig ko yung kwento, sabi ko sa seminarista na nagkwento, sabi ko, ay nako, disgrasya pala yung dala nyo doon sa kumbento. Pero nakakatuwa yung sagot ng seminarista. Hindi ho, Father. Actually, grasya ho.
grasya ho yung nangyari. Grasya dahil nung nalaman ng mga tao yung nangyari, meron ho nag-donate ng bagong electric fan at meron ding nag-donate ng mga gamit ng kasama naming seminarista at meron din ho nagpaayos doon sa kwarto. Kaya bago lahat yung pintura, mga gamit doon sa kwarto na yon, pati yung gamit ng seminarista ay bago. Parang disgrasya, pero nakikita pa rin ang grasya ng Diyos. Minsan ho ba nasa di magandang sitwasyon din ho tayo? At ano yung disposition ho natin? Sa tuwing may hindi ka nais-nais na dumadating sa buhay natin. At sana ho yung disposition natin ay ganon din. Hold up. Look up. Isuko natin lahat sa kabutihan ng ating Panginoon. At palagi na lang nating babanggitin, lalong-lalo na kapag binigay na natin lahat ng mga kaya natin, masasabi na lang natin, ikaw na ang bahala, Lord. At makikita at maramdaman ho natin yung pagpapala ng Diyos. God is gracious. And we continue to hold on to His words, to His promises, that we might not fall away, kagaya ng paalala niya sa atin sa araw na ito.